Kapag ang isang anghel ay nakipag-alyansa sa anak ng demonyo upang magdulot ng kaguluhan sa mundo, isang paranormal na detective at ang kanyang koponan ang kailangang gumamit ng isang ritual para pumunta sa impyerno upang pigilan ito. Ngayon, ere-recap natin ang kwento ng pelikulang Constantine mula sa taong 2005. Sa mga guho ng isang simbahan sa Mexico, dalawang magkaibigan ang nag-iimbestiga sa lugar, hanggang ang isa sa kanila na si Manuel ay natapakan ang isang butas sa lupa. Sa loob nito, nakakita siya ng isang misteryosong artifact na kahawig ng dulo ng isang sibat. Ang artifact na ito ay ang Spear of Destiny, ang parehong sibat na tumusok sa katawan ni Kristo noong crucifixion, at nawala pagkatapos noon. Nang madikit ito kay Manuel, nagsimula siyang kumilos ng kakaiba at umalis. Tinawag siya ng kanyang kaibigan, pero ilang segundo lang ang lumipas, si Manuel ay nabangga ng isang kotse sa kalsada. Gayunpaman, may lumitaw na kakaibang marka sa braso ng lalaki, at bumangon siya mula sa ibabaw ng kotse at naglakad palayon na para bang walang nangyari. Sa malayong lugar, sa isang simpleng komunidad sa Los Angeles, isang ina ang naghahanda ng tsaa para sa kanyang anak na babae. Ngunit nang pumunta siya sa kwarto nito, natigilan siya sa kanyang nakita. Ang bata ay nakabitin sa kisame, may masamang ekspresyon sa mukha. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang taxi sa labas. Sa loob nito ay si John Constantine, isang kilalang exorcist na dating gumagamit ng kanyang kaalaman sa kulto para labanan ang mga nilalang ng kadiliman. Nalaman niya ang kaso ng pagsapi mula sa kanyang kaibigan na si Father Hennessy, na hindi na kayang paalisan ang demonyo sa bata. Pumunta si John sa pasilyo hanggang sa makita niya ang dalagang nakatali ang mga kamay at paa sa kama. Hinila ng exorcist ang kurtina sa bintana at pinasok ang sikat ng araw upang tumama sa isang misteryosong medalyon na dala niya. Lumapit siya sa kama ng bata at inudyukan ang nilalang upang magpakita. Nagpakita ang masamang espiritu, ngunit ginamit ni Constantine ang medalyon sa mukha ng dalaga, at nagsimulang masunog ang balat nito. Biglang nawalan ng malay ang bata, ngunit muling lumitaw ang entidad sa kanyang leeg, at sinuntok ito ni John para itaboy. Nang makita niyang mas malakas ang demonyo kaysa inaasahan niya, humingi si John sa mga nakatira ng salamin at ipinapatong ito sa kama. Sinabihan niya ang lahat na ipikit ang kanilang mga mata habang isasagawa niya ang ritual ng exorcism. Gayunpaman, may isang residente ang sumaway, at tinamaan siya ng kakaibang sumpa na nagpabigla sa lahat, dahil ang kanyang buhok at balbas ay biglang naging puti. Dahil dito, na-distract si John, at sinubukan siyang atakihin ng demonyo. Pero nagawa pa rin niyang tapusin ang ritual, at ang nilalang ay natrap sa loob ng salamin. Sinubukan ng demonyo na basagin ang salamin, pero bago pa ito magawa, inihagis ni John ang salamin palabas ng bintana. Bumagsak ito sa ibabaw ng nakaparadang taxi at nabasag. Dahil dito, ang nilalang ay napabalik sa impyerno, at ang dalaga ay tuluyang napalaya mula sa pagsapi. Pagkatapos ng exorcism, nagpaalam si John kay Father Hennessy, ngunit bago iyon ay hiniling niya na huwag muna nitong suotin ang kanyang protective amulet sa loob ng ilang araw. Ang dahilan, ayon sa kanya, ay upang makakonekta si Hennessy sa occult world at malaman kung bakit sinapian ang babae. Kahit alam niya ang panganib, pumayag ang pari at nagdesisyong mag-imbestiga. Pagkatapos ng usapan, bumalik si John sa taxi at pinagalitan siya ni Chaz, ang kanyang driver at assistant, dahil sa paghahagis niya ng salamin sa ibabaw ng sasakyan nito. Samantala, sa isang kalapit na simbahan, ang detective na si Angela Dodson ay pumunta sa kumpisalan matapos kitilin ang buhay ng isang kriminal. Pagkatapos nito, umuwi siya at natulog, ngunit ang kanyang pagtulog ay ginambala ng isang kakaibang bangungot. Sa panaginip na iyon, isang babae na kamukhang kamukha ni Angela ang nasa loob ng ospital na silid, ngunit bigla itong nakatakas at umakyat sa tuktok ng gusali. Nang walang pag-aalinlangan, nagpa siya ang dalagang babae na kitilin ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ospital papunta sa swimming pool. Sa ibang bahagi ng lungsod, nasa bahay si John, ngunit bigla siyang inatake ng matinding ubo na naging sanhi ng paglabas ng dugo. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital at natuklasan niya na siya ay may terminal lung cancer bilang resulta ng kanyang bisyo sa paninigarilyo. Sa parehong ospital, dumating si Angela para sagutin ang isang tawag, ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Ang kanyang bangungot ay naging totoo. Natagpuan niya ang bangkay ng kanyang kambal na kapatid na si Isabel, at sinasabi ng mga investigador na ito ay tumalon mula sa gusali, ngunit tumanggi ang detective na maniwala sa kanila. Ilang oras ang lumipas, umuwi si John at binisita siya ng kanyang kaibigan na si Beeman. Dala nito ang mga sandatang ini-order ng exorcist, kabilang ang maingay na Amityville Beetle, mga vial ng holy water na panlaban sa demonyo, at dragon's breath na nagpapaputok ng apoy. Tinatanong ni Beeman kung bakit kailangan ang mga sandatang ito, at inihayag ni Constantine na sa kanyang huling exorcism, isang demonyo ang nagtangkang pumasok sa mundo ng tao.
tao. Pagkatapos nito, pinakiusapan ni John si Beeman na magsaliksik ng mga kahalintulad na kaso, dahil nararamdaman niyang may kakaibang nangyayari. Pagkatapos, pumunta si Constantine sa isang parokya upang makipagkita sa half-breed angel na si Gabriel, upang hilingin sa Diyos na pagalingin ang kanyang kanser. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta rin doon si Angela upang kausapin si Father David dahil nais niyang mabigyan ng katolikong libing si Isabel. Ngunit pareho silang tinanggihan. Ayon sa pari, hindi maaaring bigyan ng tradisyonal na libing si Isabel dahil sa kanyang ginawa laban sa sarili niyang buhay. Samantala, sinabi rin ni Gabriel kay Constantine na ang kanyang makasarili at mapagdudang ugali ay hindi siya karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Umalis ang dalawa sa parokya na parehong dismayado, habang si Angela ay naghintay na huminto ang ulan. Ngunit si Constantine, dahil sa matinding inis, ay umalis agad. Sa ibang bahagi ng lungsod, ginamit ni Father Hennessy ang kanyang kakayahan upang imbestigahan ang mga kasong may kaugnayan sa naunang exorcism. Pagkatapos niyang magbasa ng ilang pahayagan, natagpuan niya ang artikulo tungkol sa pagkamatay ni Isabel sa ospital. Samantala, si Angela ay patuloy na nagsisiyasat sa nangyari sa kanyang kapatid at tiningnan ang CCTV recording ng pagbagsak. Ngunit habang inuulit niya ang video, biglang tumingin si Isabel diretso sa kamera at binanggit ang salitang Constantine, ang parehong pangalan ng exorcist na nakita ni Angela sa parokya. Sa mga lansangan ng lungsod, patuloy na naglalakad si John sa ilalim ng ulan hanggang sa muli siyang inatake ng matinding ubo. Mas lumala pa ang sitwasyon nang may misteryosong lalaki na lumapit sa kanya at ibunyag na siya ay isang demonic spirit na binubuo ng daan-daang insekto. Sinugod ng nilalang si John at sinubukang atakihin siya, ngunit ginamit ng exorcist ang kanyang sandata upang patigilan ang halimaw. Dahil dito, nakatakas si Constantine patungo sa kalsada, ngunit biglang nagmaterialize ang nilalang sa kanyang harapan at hinarangan ang daan. Sa kabutihang palad, nabangga ito ng isang sasakyan na nagkalat sa buong paligid ang mga bahagi ng katawan nito. Pagkatapos ng kakaibang pangyayaring ito, pumunta si John sa bar ni Papa Midnight, isang lugar kung saan ang mga anghel at demonyo ay lihim na magkakasamang naruroon. Ipinaliwanag niya sa may-ari ang mga nangyayari at sinabi niyang naniniwala siya na may binabalak ang mga demonyo. Ngunit ipinaalala ni Midnight na hindi maaaring tumawid ang mga demonyo sa mundo ng tao dahil sa kasunduang non-interference sa pagitan ng Diyos at ng demonyo. Sinubukan ni John na makipagtalo, pero makalipas lamang ang ilang segundo, biglang nagpakita ang kalahating demonyong si Balthazar at kinutya ang exorcist. Sinabi nitong malapit nang mapunta sa impyerno ang kaluluwa ni John. Naghanda si John na tapusin ang nilalang, pero agad siyang pinigilan ni Midnight. Ipinaalala nito na neutral na lugar ang kanyang bar, kaya bawal ang anumang labanan doon. Hindi natuwa si Constantine, pero wala siyang nagawa kundi umalis. Habang papalayo siya sa bar, muli siyang inatake ng matinding ubo. Pagbalik niya sa kanyang apartment, dumating si Angela at humingi ng tulong upang imbestigahan ang kaso ni Isabel. Ngunit tumanggi si John at pinaglaruan pa ang kwento nito, dahilan para hindi komportable si Angela. Dahil dito, nagpasya siyang umalis. Ilang sandali lang ang lumipas, nang biglang may 12 ng mga nilalang na pumasok sa bintana ng apartment at hinabol ang detective. Agad na lumabas si Constantine upang alamin ang nangyayari at nakita niyang papunta si Angela sa kanyang sasakyan. Bigla namang nagsimulang mamatay ang mga ilaw sa buong kalye sa isang misteryosong paraan, kasabay ng pag-alingaw ng tunog ng mga pakpak mula sa iba't ibang direksyon. Mabilis na hinila ni John si Angela palayo sa panganib. Pagkatapos, kumuha siya mula sa kanyang bulsa ng isa sa kanyang mga banal na relic, isang piraso ng kasuotang dating isinuot ni Moses. Sinindihan niya ito gamit ang kanyang lighter, at agad itong naglabas ng napakalakas na liwanag. Dahil dito, nabunyag ang mga demonyong nakapaligid sa kanila bago tuluyang nalipol ang lahat ng mga ito. Pagkatapos ng insidenteng iyon, bumalik sa normal ang mga ilaw sa lungsod. Sinabi ni Constantine kay Angela na siya ang tunay na target ng mga demonyo. Naniniwala siyang may kaugnayan ang pag-ataking ito sa pagkamatay ni Isabel, at upang mapatunayan iyon, kailangan niyang pumunta sa impyerno upang hanapin ang kaluluwa nito. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo silang dalawa sa apartment ni Angela. Hiniling ni Constantine sa detective na bigyan siya ng isang palanggana ng tubig, ang kanyang pusa, at pagkatapos ay umalis muna sa apartment. Kahit nagtataka si Angela sa mga ipinapagawa nito, sinunod pa rin niya ang lahat at naghintay sa labas. Habang naghihintay siya, biglang tumigil ang oras sa mundo. Ito ang epekto ng paglipat sa ibang dimensyon, at sa wakas ay nakarating si John sa impyerno. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang isang wasak at mapanglaw na bersyon ng mundo ng mga tao, kung saan puro sakit at pagdurugo
parusa lamang ang umiiral. Matapos ang matagal na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni John si Isabel na paulit-ulit na nararanasan ang araw ng kanyang pagkamatay. Kinuha nito ang kanyang hospital tag, inihagis ito sa ere, at muling tumalon mula sa gusali. Nang makita ito, tumakbo si John upang kunin ang tag, habang naramdaman naman ng mga demonyo ang kanyang presensya at agad siyang hinabol. Sa huling sandali, tumalon siya at nasalo ang tag sa ere. Bago pa siya maabutan ng mga demonyo, gumamit siya ng isang vial ng banal na tubig upang makabalik sa mundo ng mga tao. Pagbalik niya sa Earth, bumalik din sa normal ang takbo ng oras. Nakita ni Angela si Constantine na may mga paso sa katawan at hawak ang hospital tag ni Isabel, na nagpapatunay na nahatulan ng mapunta sa impyerno ang kaluluwa nito. Samantala, nagtungo si Father Hennessy sa morgue upang suriin ang bangkay ni Isabel. Nang matagpuan niya ito, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang alamin kung ano talaga ang nangyari. Ngunit habang ginagawa niya iyon, isang kakaibang marka ang biglang lumitaw sa braso ng dalaga. Kasabay nito, bigla rin siyang nakarinig ng mga bulong sa kanyang isipan, na labis niyang ikinagulat. Upang mawala ang mga ito, sinubukan niyang uminom mula sa kanyang flask, ngunit tila ayaw lumabas ng laman nito. Dahil sa matinding desperasyon, nagpunta siya sa isang liquor store. Ngunit maging ang lahat ng bote roon ay ganoon din ang nangyari. Ilang ulit man siyang sumubok, wala pa rin kahit isang patak ng alak ang lumabas. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkahilo at bumagsak sa lupa. Nang mapagtanto niyang malapit na siyang mamatay, nagpasya siyang mag-iwan ng babala para kay John bilang kanyang huling ginawa. Kumuha siya ng bottle opener at itinarak ito sa kanyang palad upang iguhit ang parehong marka na nakita niya sa braso ni Isabel. Pagkatapos noon, bigla siyang nagsimulang magsuka ng napakaraming alak, na siyang nagbunyag na ang lahat pala ng kanyang nakita ay isa lamang ilusyon. Ang totoo, nalunod na pala si Father Hennessy at tuluyan siyang namatay. Sa hindi kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Balthazar ang lahat ng nangyari habang nakangiti, na tila labis itong nasiyahan sa sinapit ng pari. Walang kaalam-alam sa trahedyang iyon, isinama ni John si Angela sa isang diner. Doon niya ipinaliwanag kung saan nagmula ang kanyang mga kakaibang kapangyarihan. Noong bata pa siya, mayroon na siyang kakayahang makita ang mga half-breed, maging ang mga may kapangyarihan ng demonyo o yaong may basbas ng mga anghel. Dahil sa maraming taon ng pagpapahirap ng mga pangitaing iyon, dumating sa puntong nagpasya si John na wakasan ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, nakaligtas siya. Ngunit dahil sa ginawa niyang iyon, mula ng araw na iyon ay nahatulan na ang kanyang kaluluwa na mapunta sa impyerno. Simula noon, patuloy siyang naghahanap ng paraan upang mabago ang kanyang kapalaran. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Angela ng tawag tungkol sa pagkamatay ni Father Hennessy. Sinamahan siya ni John sa pinangyarihan at labis siyang nalungkot nang makita ang kanyang kaibigan na namatay habang sinusubukang tulungan siya. Habang sinusuri ang bangkay, napansin niya ang sugat sa kamay ng pari na may hugis ng isang krus na napapalibutan ng isang bilog. Kinabukasan, inutusan ni John si Beeman na alamin ang kahulugan ng simbolong iyon, habang siya naman ay sumama kay Angela sa silid ni Isabel upang maghanap ng mga posibleng ebidensya. Doon, ikinwento ni Angela na may kakaibang paranormal na kapangyarihan ang kanyang kapatid. Dahil dito, ipinasok siya ng kanilang mga magulang sa isang psychiatric hospital. Pagkarinig nito, sinabi ni Constantine na mayroon ding kaparehong kakayahan si Angela dahil kambal sila ni Isabel. Ngunit mariin itong itinanggi ni Angela. Nainas ang exorcist at pilit siyang pinapasabi ng totoo. Dahil sa matinding kaba, lumapit si Angela sa bintana. Maya-maya, inamin din niyang taglay rin niya noon ang kakayahang makakita ng mga nilalang mula sa kabilang mundo, at dati silang nag-iiwan ng mga nakasulat na mensahe ng kanyang kapatid sa salamin ng bintana. Huminga siya sa salamin upang lumitaw ang mga isinulat ni Isabel. Doon napansin ni John ang pagbanggit sa Book 17 of Corinthians. Ipinaliwanag niya na ang aklat na iyon ay hindi umiiral sa ordinaryong Biblia, kundi matatagpuan lamang sa Bibliyang nagmula sa impyerno. Agad niyang ipinagbigay alam ang impormasyong ito kay Beeman sa pamamagitan ng telepono, dahil mayroon itong kopya ng naturang aklat. Habang binabasa ang nakasaad doon, natuklasan ni Beeman na binabalak ng anak ni Satanas na si Mammon na makatawid mula sa impyerno papunta sa mundo ng mga tao. Upang magawa iyon, kailangan niya ng isang taong may paranormal na kapangyarihan at isang artifact na nagtataglay ng banal na kapangyarihan. Habang ipinagpapatuloy ni Beeman ang pagbabasa, biglang may narinig siyang kakaibang mga ingay sa kanyang pinagtataguan. Kasabay nito, nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, isang langaw ang biglang gumapang palabas mula sa kanyang talukap ng mata. Nang maramdaman ni Constantine na nasa panganib ang kanyang kaibigan, agad silang nagtungo roon ni Angela. Ngunit huli na ang lahat. Pagdating nila, natagpuan nila ang bangkay ni Beeman, na namatay matapos masakal ng napakaraming insekto na misteryosong nagsilabasan mula sa kanyang
kanyang katawan. Samantala, nasa kabilang lugar si Manuel at nasa kanya pa rin ang Spear of Destiny. Lumapit siya sa isang lalaking nasa loob ng kanyang sasakyan, pinatulog ito sa pamamagitan ng isang malakas na suntok, sa kaninakaw ang sasakyan at bumiyahe patungong Los Angeles. Samantala, bumalik si John sa kanyang apartment na labis pa ring nababagabag sa pagkamatay ni Beeman. Sinubukan siyang pagaanan ng loob ni Angela, ngunit pinakiusapan siya ng exorcist na umalis, dahil natatakot siyang sapitin din ni Angela ang parehong sinapit ng kanyang mga kaibigan kung mananatili pa ito sa kanyang tabi. Ngunit sinabi ni Angela na kailangan niya ang tulong ni John upang matukoy kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Upang magawa iyon, nais niyang muling gisingin ang kanyang paranormal na kakayahan. Ipinaliwanag ni John na posible lamang itong mangyari kung tatawid siya sa hangganan sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mundo ng mga nilalang na hindi nakikita. Pumayag si Angela, kaya inihiga siya ng exorcist sa isang bathtub na puno ng tubig. Kapareho ito ng ritual na ginamit ni John upang makapunta sa impyerno, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang lubusang lumubog sa tubig upang mabilis din siyang makabalik. Humiga si Angela sa bathtub at nagsimula ang ritual. Ngunit habang lumulubog siya, nawalan siya ng hininga at sinubukan niyang umahan. Agad siyang pinigilan ni John. Nagpumigla si Angela sa matinding takot, hanggang sa tuluyan ng gumana ang ritual. Nagbalik siya mula sa kabilang dimensyon at muling nagising ang kanyang kakayahang makakita ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. Gamit ang kanyang naibalik na kakayahan, agad siyang nagtungo sa pinagtataguan ni Beeman upang maghanap ng anumang bakas na maaaring magturo sa taong responsable sa pagkamatay nito. Habang nagsisiyasat, may nakita siyang isang barya sa sahig. Nang makita ito ni John, agad niya itong nakilala bilang pag-aari ni Balthazar. Dahil dito, naging personal na ang laban para kay Constantine. Kinuha niya ang mga banal na relic na naiwan sa silid ni Beeman at pinagsama-sama ang mga ito upang makabuo ng isang makapangyarihang banal na sandata. Pagkatapos nito, nagtungo silang dalawa sa opisina ni Balthazar. Gayunpaman, nagpasya si John na harapin ito ng mag-isa, habang pinaiwan niya si Angela sa loob ng sasakyan kasama ang anting-anting ni Father Hennessy bilang protection. Makalipas ang ilang minuto, nakatayo si Balthazar sa harap ng salamin sa kanyang opisina nang biglang lumitaw si John sa kabilang panig. Agad siyang pinaputukan ni John at malakas na tumilapon ang half-breed. Pagkatapos, ibinuhos niya sa mukha nito ang isang vial ng banal na tubig, na siyang naglantad sa tunay nitong anyong demonyo. Ngunit agad na lumaban si Balthazar. Malakas niyang itinulak si Constantine sa pader at walang tigil itong inatake. Sa sandaling iyon, inilabas ng exorcist ang isang brass knuckles mula sa kanyang bulsa na may mga banal na krus sa bawat dulo. Sunod-sunod niyang pinaghahampas si Balthazar hanggang sa malakas itong tumilapon papunta sa isang mesa. Pagkatapos, inutusan ni John si Balthazar na sabihin kung paano balak ni Mammon na makatawid mula sa impyerno patungo sa mundo ng mga tao. Ngunit matigas itong tumanggi. Bilang huling parusa, kinuha ni Constantine ang kanyang Biblia at nagsimulang bumigkas ng panalangin upang linisin ang kaluluwa ng nilalang at may padala ito sa langit. Dahil dito, tuluyan ng natarante si Balthazar at napilitang magsabi ng totoo. Inamin niyang makakatawid si Mammon sa tulong ng dugo ng Diyos na nasa loob ng Spear of Destiny. Nagpasalamat si Constantine sa impormasyong ibinigay nito. Ngunit bago siya umalis, kinutya niya si Balthazar dahil inakala nitong mapapatawad ito at makapapasok sa langit kahit hindi man lang ito humingi ng absolution sa mga kasalanan nito. Sa kabila ng pangungutyang iyon, natawa lamang si Balthazar nang makita niyang pumasok si Angela sa silid. Sinabi nitong siya ang huling piraso na kailangan upang maibalik si Mammon sa mundo ng mga tao. Ngunit wala na siyang pagkakataong magdiwang, dahil agad siyang tuluyang pinatay ni John sa pamamagitan ng isang putok ng baril. Matapos mapatay ang nilalang, dali-daling tumakas ang dalawa sa lugar. Ngunit biglang napansin ni Constantine na wala na kay Angela ang kanyang anting-anteng. Dahil sa pagmamadali, naiwan pala niya ito sa loob ng sasakyan. Dahil wala na siyang protection, naging madali siyang target ng isang misteryosong puwersa. Ilang segundo lamang ang lumipas, bigla siyang hinila palabas ng gusali. Sinubukan ni Constantine na habulin at iligtas siya, ngunit huli na ang lahat. Tinangay si Angela ng hindi kilalang puwersa at wala na siyang nagawa upang pigilan ito. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, isinama ni John si Chas at sapilitan silang pumasok sa bar ni Papa Midnight. Nang makita niya si Midnight, agad niyang itinutok ang kanyang baril dito at inutusan itong tulungan siyang iligtas si Angela. Ngunit tumanggi si Midnight. Sinabi nitong nais niyang manatiling neutral sa labanan sa pagitan ng langit at impyerno. Hindi natinag si Constantine at muli niya itong tinutukan ng baril. Dahil dito, kaya nagalit si Midnight at ginamit ang kanyang telekinesis upang itulak si John sa pader at inatake siya. Sa kabila ng matinding sakit na kanyang nararamdaman, ipinaalala ni Constantine kay Midnight na sina Father Hennessy at Beeman ay mga kaibigan din nito, ngunit kapwa
kapwa sila naging biktima ng plano ni Maman. Dahil sa sinabi niyang iyon, nakonsensya si Midnight at napaisip sa kanyang paninindigan. Sa huli, nagpa siya rin itong tulungan ang kanyang matagal ng kaibigan. Pagkatapos nito, dinala ni Midnight si Constantine sa isang upuan na dating ginagamit sa pagbitay sa mga bilanggo. Dahil sa napakaraming kaluluwang namatay rito, napuno ito ng makapangyarihang mahika. Umupo si Constantine sa upuan, pagkatapos ay isinawsaw ni Midnight ang kanyang mga paa sa tubig at pinadaluyan siya ng kuryente. Sa tulong ng mahikang taglay ng upuan, naglakbay ang kamalayan ni John sa iba't ibang lugar at panahon. Sa pamamagitan nito, nalaman niya ang tungkol kay Manuel at sa Spear of Destiny. Ngunit huli na ang lahat, dahil nakarating na si Manuel sa Los Angeles at nakipagkita sa iba pang mga half-breed sa ospital kung saan namatay si Isabel. Biglang naramdaman ni Manuel na may nagmamasid sa kanya. Agad niyang sinunggaban ang leeg ni Constantine, ngunit sa huling sandali ay naisagip siya ni Midnight at naputol ang kanilang koneksyon. Matapos malaman ang buong katotohanan, nagpa siya ang exorcist na magtungo sa ospital, kasama si Chas. Habang inihahanda ni Chas ang lahat ng kanilang mga sandata, humingi siya ng isang krus kay Midnight. Samantala, itinapon si Angela sa swimming pool ng ospital. Agad siyang tumayo habang nanginginig sa takot, ngunit ilang sandali lamang ay lumitaw si Manuel at dahan-daang lumapit sa kanya. Mabilis na inilabas ni Angela ang kanyang baril at sunod-sunod na nagpaputok, ngunit dumaan lamang ang mga bala sa katawan ni Manuel na para bang wala itong pisikal na anyo. Sinubukan ni Angela na tumakas, ngunit mabilis siyang nahuli ni Manuel. Pagkatapos ay paulit-ulit siyang inilubog nito sa tubig ng pool. Ilang minuto ang lumipas, dumating sina John at Chas sa ospital at naghiwalay sila upang maisagawa ang kanilang plano. Nagtungo si Chas sa reservoir ng ospital at hinihulog ang krus sa tubig. Samantala, dumiretso naman si Constantine sa silid kung saan nagtipon ang mga half-breed. Nang makita niyang napakarami ng mga ito, sinindihan niya ang kanyang lighter at pinaandar ang fire sprinkler system. Ang hindi alam ng mga half-demonyo, banal na tubig na pala ang lalabas sa mga sprinkler dahil sa krus na inihulog ni Chas sa reservoir. Agad na nagsimulang masunog ang balat ng mga half-breed sa pagdampi ng banal na tubig. Sinamantala ni Constantine ang pagkakataon at isa-isa silang pinatay gamit ang kanyang banal na sandata. Samantala, patuloy na inilulubog ni Manuel si Angela sa pool hanggang sa tuluyan siyang mapunta sa impyerno, kung saan naghihintay na sa kanya si Maman. Samantala, tuluyang nalipol ni Constantine ang lahat ng mga half-demonyo sa tulong ni Chas. Pagkatapos nito, agad silang nagtungo sa swimming pool. Paglusong ni John sa tubig, nakita niya ang wala ng buhay na katawan ni Manuel. Ilang segundo ang lumipas, biglang lumitaw si Angela, ngunit sinasaniban na siya ni Maman. Agad na sinubukan ng exorcist na palayain siya, ngunit sa halip ay hinila siya ni Angela sa ilalim ng tubig at sinubukang lunurin. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Chas. Hinila niya sina Angela at Constantine palabas ng pool, at agad nilang sinimulan ang ritual upang palayasin si Maman mula sa katawan ng dalaga. Matapos ang matinding pakikipaglaban, nagtagumpay silang mailigtas si Angela. Pinuri pa ni Constantine si Chas dahil sa kanyang katapangan at malaking naitulong. Ngunit biglang umatake ang isang makapangyarihang supernatural na puwersa. Hinila nito si Chas at paulit-ulit siyang ibinalibag sa kisame at sa sahig ng napakalakas. Sinubukan siyang iligtas ni John, ngunit napakalubha na ng kanyang mga sugat. Sa huli, tuluyan ding namatay si Chas at naging isa na namang biktima. Dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga kaibigan, umabot na sa sukdulan ang galit ni Constantine. Ginamit niya ang isa pang mahika sa pamamagitan ng mga ron na nakaguhit sa kanyang mga braso upang ibunyag kung sino talaga ang may pekana sa lahat ng nangyayari. Laking gulat niya nang magpakita ang anghel na si Gabriel. Agad nitong tinapakan si Constantine at ibinagsak siya sa sahig. Tinanong ni John kung bakit nito ginagawa ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Gabriel na nais nitong tulungan si Maman na makapunta sa mundo ng mga tao at gawing impyerno ang buong daigdig. Ayon sa anghel, sa pamamagitan lamang ng matinding pagdurusa matututunan ng sangkatauhan ang tunay na kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos. Matapos ibunyag ang kanyang tunay na plano, malakas na ibinato ni Gabriel si John sa isang salaming pinto. Pagkatapos ay muling ibinalik nito si Maman sa katawan ni Angela at naghanda itong palayain ang demonyo gamit ang Spear of Destiny. Dahil wala na siyang lakas upang pigilan ang mangyayari, ginawa ni Constantine ang isang desperadong hakbang. Gumamit siya ng isang matulis na piraso ng salamin upang saktan ang kanyang sarili. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumigil ang oras, at doon ay nagpakita ang kanyang pinakamalaking kaaway, walang iba kundi si Lucifer. Personal na dumating ang demonyo upang kunin ang kaluluwa ni Constantine, dahil iyon ang matagal na nitong inaasam. Gayunpaman, nagduda si Lucifer sa ginawa ni John. Tinanong niya kung bakit muli nitong sinubukang wakasan ang sariling buhay, at naghinala siyang isa na naman itong panibagong
bagong plano ng exorcist. Ngunit sinabi ni John na ginawa niya iyon upang balaan si Lucifer na binabalak ng anak nitong si Mammon na makapasok sa mundo ng mga tao sa tulong ni Gabriel. Hindi agad naniwala si Lucifer, ngunit nagpasya siyang alamin ang katotohanan. Agad siyang nagtungo sa silid ng swimming pool, kung saan nadatnan niya si Gabriel na malapit nang itarak ang Spear of Destiny sa katawan ni Angela. Nang makita niyang totoo ang sinabi ni Constantine, mabilis niyang inilayo si Angela, at kasabay nito ay bumalik sa normal ang takbo ng oras. Nagulat si Gabriel nang makita si Lucifer na nakatayo sa kanyang harapan. Sinabi ng demonyo na hindi niya hahayaang makapasok sa mundo ang kanyang anak dahil alam niyang balak nitong agawin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, agad niyang ibinalik si Mammon sa impyerno. Sinubukan ni Gabriel na pigilan siya, ngunit bigla nitong napagtanto na nawala na ang kanyang mga kapangyarihan. Dahil sa kasamaan ng kanyang mga ginawa, itinakwil na siya ng Diyos. Sinamantala ni Lucifer ang pagkakataon. Sinunog niya ang mga pakpak ni Gabriel at malakas itong itinulak papunta sa swimming pool. Matapos niyang ayusin ang lahat ng kaguluhan, bumalik siya kay Constantine at sinabing oras na upang kunin ang kaluluwa nito. Tinanggap na ni John ang kanyang kapalaran, ngunit bago siya sumama kay Lucifer, mayroon pa siyang isang huling kahilingan. Nakiusap siya na iligtas ang kaluluwa ni Isabel at may padala ito sa paraiso. Kinutya siya ni Lucifer dahil sa hiling na iyon, ngunit pinagbigyan pa rin niya ito. Pagkatapos nito, sinimulan na niyang hilahin ang katawan ni Constantine patungo sa impyerno. Ngunit biglang may isang misteryosong puwersang humila pabalik kay John. Ilang sandali ang lumipas, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw sa kanilang harapan. Nang silipin ito ni Lucifer, nakita niya ang isang tanawin ng kanyang dating tahanan, ang paraiso. Kasabay nito, dahan-daang nagsimulang inaangat si Constantine patungo sa langit. Noon napagtanto ni Lucifer na dahil sa pagsasakripisyo ni John para sa iba, napatawad na ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Bilang huling pang-aasar, ipinakita pa ni Constantine ang kanyang middle finger kay Lucifer. Ngunit hindi pa rin handang pakawalan ng demonyo ang paborito nitong kaluluwa. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa katawan ni Constantine at inalis ang kanser na unti-unting pumapatay rito. Dahil dito, nabigyan si John ng isa pang pagkakataong mabuhay, upang patunayan kung talagang karapat-dapat siyang mapunta sa impyerno. Pagkatapos noon, bumalik si Lucifer sa impyerno, at makalipas ang ilang sandali ay nagising sina John at Angela. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, naghanda na silang umalis. Ngunit nagulat sila nang makita nilang muling umahan si Gabriel mula sa swimming pool, ngayon ay isa na lamang siyang ordinaryong tao. Bilang pang-uudyok, iniabot ni Gabriel ang baril ni John at hinamon siyang maghiganti. Ngunit sa halip na barilin ito, sinuntok lamang ni Constantine si Gabriel sa mukha upang iparamdam dito ang tunay na kahulugan ng sakit. Lumipas ang ilang araw at muling nagkita sina John at Angela sa ibabaw ng isang gusali. Magpaalam na silang dalawa, ngunit bago sila tuluyang maghiwalay, ibinigay ni John kay Angela ang Spear of Destiny upang ito ang mag-ingat dito. Sa huli, napaisip si Constantine kung ang lahat ba ng kanyang pinagdaanan ay bahagi talaga ng plano ng Diyos para sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, alam niyang nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay, at hindi niya iyon maaaring sayangin. Kaya bilang unang hakbang sa kanyang bagong buhay, ipinagpalit niya ang bisyong halos kumitil sa kanyang buhay sa isang piraso ng chewing gum. Pagkaraan nito, nagtungo si John sa sementeryo upang magbigay ng kanyang huling pagpupugay kay Chas. Iniwan niya ang kanyang lighter sa ibabaw ng puntod nito bilang alaala. Habang papalayo na siya, napalingon siya at laking gulat niya nang makitang naging isang ganap na anghel si Chas at dahan-daang lumilipad patungo sa kalangitan. So, ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Lance Christopher Aquin, Jomar Camanian, Jose Neno Dangetan, Dark Nero, Marcelino De Jesus, Natrel Arellano, Christine Paca from Valencia City Bukidnon, Dwayne Kobe Dayoso from Bacoor Cavite Green Valley, Emmanuel Abgaban from Caloocan City, Glenn from Batangas, Hevdos from Davao, at Stambay Whithill from Barangay Alihis Bacolod City Jamer Alova. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.